Because this month is the month of love. Ang ating pong series for this month ay pinamagatan po natin, Known by Love. Love one another as I have loved you. Mahalin niyo ang isa't isa kung paano kung kayo minahal. At sa pagmamahal natin sa isa't isa, doon malalaman ng mundong ito na tayo mga tagasunod ng Panginoon. Mahalin niyo ang iba gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Alam ko, hindi nyo kayang mahalin ang ibang tao gaya ng pag-ibig nyo sa sarili nyo eh. Kaya mahalin nyo ang ibang tao kung paano ko kayo minahal. At ito po yung utos. At sa pamamagitan nito, malalaman nila na kayo mga alagad ko. Kaya po ang tanong, bakit? Ang malaking tanong, bakit nahihirapan tayong magmahal ang iba? Alam niyo po ang sagot? Dahil sa halip na mahalin natin sila, mas nauuna yung paghusga at pagpuna sa iba. Ang unang impression natin kapag nakakakita tayo ng ibang tao ay judgment. Depende at base sa pisikal na nakikita natin sa kanila. Ganun tayo eh. We judge people. At iyon ang dahilan kung bakit nahihirapan po tayong magmahal. Because nauuna yung panghuhusga. Di ba sa unang pagkikita pa lang, inuhusgahan mo na yung tao na yun. Sa pagkakita mo sa kanya, hindi mo pa kakakilala yung tao na yun, inuhusgahan mo na eh. Kaya nahihirapan kang mahalin yung tao na yun. Ayan, tingnan niyo po ito. Sabi ni Mother Teresa, sabi niya po dito, if you judge people, you have no time to love them. And I believe her. Yun ang dahilan, marami sa atin, hirap magmahal ng ibang tao. Bakit? Kasi nga po, mas nauuna yung panghuhusga, yung pamumuna. Ano po bang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa pagtingin natin o pag-judge natin sa ibang tao? Kung may mga Biblia po kayo, buksan po natin ito sa book ng James, Santiago 4:11 hanggang sa mga sumusunod. Tingnan niyo pong maliwanag na paalala ng salita ng Diyos sa ating pamumuna, sa ating paghusga, how we judge and we treat people. Paano daw po ba tayo makasalimuhan sa tao? Sabi po ng verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. Kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Verse 12, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahabak. Ngunit ikaw, ngunit ako, ngunit tayo, sino tayo upang humatol sa ating kapwa? Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito'y address ni Santiago sa mga mananampalataya dahil nakikita niya bakit ang mga mananampalataya nung panahon nila nahihirapang maakay yung mga hindi mananampalataya. Bakit po? Kasi nga nawawala yung pag-ibig ng mga mananampalataya sa di mananampalataya. At ba't nawawala? Kasi nauuna yung paghatol. Nauuna yung judgment. Hindi pa nila kilala yung tao, nahusgahan na, nahatulan na, ay ganito yan, ay ganito yan. Kaya sabi ni Santiago, wala tayong karapatang humatol. Ang may karapatan lang humatol ay ang Diyos. Kaya sabi mo nga po sa katabi mo, bawal! Sabi mo po sa katabi mo, sabi mo, bawal judgmental. Bawal judgmental. Bakit po? Dahil ang sabi ng Bible, tigilan natin ang paghusga dahil hindi tayo Diyos. Dahil ang tanging hukom lamang ng buhay na ito ay ang Diyos. Alam niyo po ba, isang bagay na na-allergic ang di mga mananampalataya at laging naririnig natin sa mga di mananampalataya na comment sa mga mananampalataya, sa mga Christians, masyado tayong judgmental. Yung holier than thou syndrome, yung ayaw natin makasalamuha sa iba. Bakit po? Dahil ang pakiramdam natin malinis tayo. Dahil ang pakiramdam natin tayo lang yung ligtas. Dahil ang pakiramdam natin tayo lang yung mabait. Di ba? Kaya nga ayaw natin makipellowship sa iba, ayaw natin makipag-usap sa iba kasi naku, hindi mga Christian. At iyon ang pula sa atin ng mga hindi mananampalataya. At iyon ang ayaw ng salita ng Panginoon. Kaya nga tayo dinala ng Panginoon upang maging ilaw at asin ang sanlibutan ito. Upang makisalamuha at maakay sila sa Panginoon. Pero sa halip na makisalamuha, iniiwasan po natin ang mga hindi mananampalataya. Pero napansin niyo po ba ang Panginoong Jesus? Nung bumaba siya sa lupa, sino po ang kasama niya? Di po ba yung mga makasalanan? Dahil maliwanag sa kanya eh. Siya'y bumaba sa lupa upang iligtas at hanapin ang mga naligaw. Hindi para sa mga mababait. Hindi dahil mababait, merong mabait ha. Hindi dahil merong mabuti. No. Sabi ng Panginoon. At the same time, tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat nakikisalamuha upang maakay natin ang mga hindi mananampalataya. Pero ba't nga hindi natin magawa yon? Hindi natin maiparamdam yung pag-ibig?
dahil nga hinuhusgahan natin sila. Kaya nga po, tigilan na natin yung paghusga. Sabi po dito, judge. God is the only judge of everything. Hindi tayo Diyos, kaya wala tayong karapatang manghusga. Tingnan po natin ito. Sabi po dito, bakit madalas nating punahin ang iba? Mag-evaluate nga po natin tayo. Sa tingin nyo, bakit? Bakit na kaya? Ako lang po ba yun? Kapag pinakita ko isang tao, inuhusgahan ko na kagad siya base sa nakita ko? O lahat tayo ganun? Di ba ganun tayo? Yung first impression natin, may judgment na kagad eh. Siguro yung taong ito, ganito to kasi magsalita, ganito, manamit, ganito. Di ba inusgahan natin? Naalala ko yung isang kapatiran natin na may kaya po siya, pero pag nagdamit siya, yung ordinary lang, di ba mo napansin niyo, pag nakita niyo mayayaman, pag nagdamit, ordinary lang. Pero pag nakita niyo walang pera, ganda-ganda ng damit. Tignan niyo nga po yung katabi mo. Alam mo na po yan, kung ba't maganda yung damit. Kaya huwag mo nang hiraman. Alam mo na. Maganda lang yung damit yan, pero wala yung pera. Pero alam niyo, yung totoo po, yung mayayaman, yung talagang mayaman ha. Pag nakita mong manamit, simple lang. Yung makakasabay mo sa mall, naka-shorts lang, tapos plain na t-shirt lang, tapos naka-topsider lang, kala mo, namamasyal-masyal lang, pero ang yaman-yaman pala. Meron may isang kapatiran na gano'n, may kaya siya, pagkatapos naka-shorts lang siya, ordinary yung t-shirt. Tumingin siya sa boutique, sa department store, sa mall, hindi siya pinapansin. Banggitin ko na yung brand naman. Sa Lacoste, pumunta siya doon, tinitingnan niya yung mga Lacoste polo shirt, tsaka yung mga sapatos, wala pumapansin na sales person sa kanya, sales lady. Tapos nagpasukan ngayon yung mga magaganda na, hindi na i-entertain. Grabe medyo may mahangin din to eh. Kaya lang, simple lang talaga, may kaya eh. Sabi na, mabira itong mga to, di ako pinapansin na. So kuha siya kayo siya ng polo shirt, kuha kayo siya ng mga shorts, saka talaga nakaganyan, ang dami. Hindi siya pinapansin ng mga sales lady, hanggang dinala niya lahat ito sa counter. Pagkatapos ito, bibili ko lahat ito cash. Nagunahan ngayon yung, ako na po sila mag-assist. Madalas, hinuhusgahan natin ng tao sa itsura ng tao. Pero bakit nga ba? Bakit ba mahilig tayong mamuna? Manghusga. Dalawang bagay po. Number one, mahilig tayong mamuna at manghusga upang pagtakpan ang mga kamalian natin. Totoo. Madalas kaya mabilis tayong manghusga para hindi mapuna yung kamalian natin at ma-focus yung atensyon dun sa tao na yun. At hindi mo yung kahinaan niya, ganun siya. Pero totoo, pinagtatakpan mo lang yung kahinaan mo. Sabi dito, every time you judge someone, you reveal a part of yourself that needs healing. Every time na pumupuna ka, pinapatunayan mo lang meron sa iyo na dapat ayusin. Meron sa iyo na dapat ayusin. Sabi po ng Romans chapter 2 verse 3, akala mo ba'y makaiiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang gumagawa ng masamang gawain na ginagawa mo rin naman? Nakita mo? Nakita mo natin? Kaya tayo namumuna para ma-focus yung attention doon. Pero ang totoo, tayo rin naman gumagawa nun eh. Kaya lang ayaw natin mapansin yung ginagawa natin, kaya doon, dinadala natin yung attention doon sa tao na yun. Yun ang dahilan kung ba't madalas tayo mamuna. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Ang katulad natin? Ang katulad natin ay taong tumingin sa salamin, tapos ano daw po? Nakita ng malaking, di ba? Malaking pilat doon sa kanyang mata. Pagkatapos hindi niya pinansin. At ang pinansin niya, yung kahinaan ng iba. Ganun daw po ang dahilan kung ba't tayo madalas mamuna. Number 2, bakit madalas natin punahin o pansinin ng iba para pagtakpan ng ating kahinaan? At number 2, upang ipagmalaki ang ating sarili. Tingnan mo, ganyan siya pero ako, ganito ako. Tingnan mo siya, tingnan mo ko, i-compare mo, ganyan siya, naku. Di mo ba ganun tayo? Kapag meron kang pinuna, hintayin mo, may kasunod yun, ibibuild up mo naman yung sarili mo. Hindi ako ganyan. Di mo ba ganun tayo? Tingnan mo si kapatid na ganito, hindi ako ganyan. So kaya mo siya pinupuna, hindi dahil para itama mo siya, kundi para i-build up mo yung sarili mo. Tumataas ang tingin natin sa ating sarili, ano daw po? Kapag tayo ang laging may sinasabi. May kakilala po ba kayo ganyan? Ang laging uling salita, dapat siya. Pag nagkikwentuhan kayo, tapos na pero may hindi, dapat ganito. Kailangan siya ang uling salita. Bakit? Every time, natataas ang sarili natin kapag tayo ang huling nagsasalita. Sabi po dito, alam niyo po ba kung bakit nauso yung aling marites? Tingnan nga po yung katabi mo, aling marites ba yan? Marites ba yan? O maritos? O tolits? Tolits ba? Bakit po kaya mahilig yung mga taong magmarites? Bakit kaya mahilig yung mga taong, sabihin na natin, magchismis? Alam niyo po ba kung bakit?
Of course, para malaman natin kung bakit, ano ba sinasabi ng Bible sa chismis? Pastor, meron ba sinasabi yung Bible sa chismis? O, tingnan niyo po kung bakit marami at kumakalat yung mga marites. Huwag mo na tingnan yung katabi mo, huwag mo na kurutin siya ngayon. Bakit po? Kawikaan, 26, 22. Ito ang dahilan kung bakit kumakalat ang mga marites. Dahil ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain. Masarap pakinggan. Masarap namnamin. Ngayon, alam niyo na. Alam niyo na kung bakit maraming mga marites. Hindi ko po gawain, sabi po ng Bible yan Ano daw po? Balikan natin. Ang chismis ay masarap na pagkain. Masarap pakinggan. Masarap. Hindi ba totoo? Aminin na natin, hindi ba totoo? Napakasarap pakinggan yung buhay ng may buhay. Pero kapag buhay mo na, bawal pag-usapan. Di ba ba? Di ba nagagalit kayo kapag buhay nyo na pinag-usapan? Pero kapag buhay ng may buhay, sige pa. Pag-usapan pa natin yan kahit magdamagan. Sige. Bakit? Masarap na pakinggan Hindi mo buhay Pero maging maingat po tayo. Maging maingat po tayo. Ang chismis at ang paninirang puri ay, sabi po dyan, kinasusuluklamang kasalanan ni Jesus. Maging maingat po tayo. Diba? Meron ako tinuro sa inyo na rule. Para makaiwas po tayo sa chismis. Sabi mo sa katabi mo, pakinggan mo. Para makaiwas tayo sa chismis, sabi mo sa katabi mo, pakinggan mo to. Mahalaga to. 2 rule. Number 1, kapag hindi ka kasali sa issue, huwag ka makialam. Naintindihan niyo po yun? Pag hindi ka kasali sa issue, huwag ka makialam. Huwag mong pagkwentuhan, huwag mong ikwento. Huwag mong pakialaman. Pag hindi ka kasali. Pag hindi ka makakatulong para solusyonan ang problema, huwag ka na rin makialam. Dahil pag nakialam ka, chismis na yun. Kung tayo lang ay susunod sa 2 rule na ito, makakaiwas po tayo sa mga chismis. Kailangan totoo, mahilig tayong makialam At sarap talagang makialam pag hindi mo buhay. Amen po ba? Parang kayo na po mag-amen. Totoo po, di ba? Pero maging maingat po tayo. Sabi ko, gossip dies, ang chismis daw po, tumitigil, namamatay, when it hits a wise person's ears. Tignan nyo? Kahit anong chismis yan, kahit ano pa yan, pag narinig na yan ng isang matalinong tao, hinto na yun. Dahil alam ng tao na yun, hindi dapat pag-usapan, dapat yun ay hinto na, itigil na, dahil wala namang magandang maidudulot yung bagay na yun. Kaya po, ano po ang advice nito? Maging matalino po tayo. Kapag may narinig tayo, pilitin natin na mahinto na sa atin. Lalo na kung wala naman tayong kinalaman doon, lalo na kung wala naman tayong maitutulong doon, sabihin natin, tama na. Narinig ko na, hanggang dito na lang. Huwag niyo nang isalin. Huwag niyo nang isalin. Bakit hindi ako dapat maging mapanghusga? So alam na natin kanina, bakit tayo naging mapanghusga, di ba? Dahil pinagtatakpan natin ang ating kahinaan. At pangalawa, tinataas natin ang ating sarili. E ngayon, bakit ba hindi ako dapat tayo maging mapanghusga? Bakit ba? Simple naman po. Number 1. Sabi po dyan. Isahin nga po natin. 1, 2, 3. Bakit hindi ka dapat mapanghusga? Ako bang hindi maging mapanghusga? Hindi naman tayo hukom. Hindi ka judge. Hindi ka attorney. Judge pa. Pero hindi po, ito ang katotohanan. Number 1, dahil hindi ito mga Kristiyano. Every time you judge a person, it only shows na hindi ka talaga tagasunod ng Panginoon. Dahil kahit ang Panginoong Jesucristo ay pwede siyang manghusga at sabihin sa mga tao yung mali nila, pero never natin mababasa na ginawa ng Panginoon yan. Sa halip, tinanggap ng Panginoon ang kahinaan ng mga taong ito at niyakap ng Panginoon upang maranasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. Diba? Baka baliktaran sa atin. Sa atin, pupunahin natin, talaga ibababa natin At ipaparamdam natin na hindi sila mahal Pero ang Panginoon, baliktad po Hindi niya papansinin na kahinaan ng tao na yun. At sa halip, ipaparamdam niya, tanggap kita, mahal kita. Ang panghusga, ang pagpuna, ang paninira sa iyong kapwa ay hindi po mga Kristiyano. Hindi maka-Diyos. Hindi ayon sa karakter ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung binasa natin kanina. Ano pong paalala ni Apostol Pablo? Papansinin niyo po, 3 times binanggit ni Apostol Pablo yung word na kapatid. Sabi po niya, mga kapatid, huwag kayong magsira sa isa't isa. Kapatid, ang namimintas sa tumahatol sa kanyang kapatid ay namimintas sa tumahatol sa kanyang kautusan. Ba't niyo po, 3 beses binanggit? Doon pa lang po may clue na tayo. Bakit huwag kang humatol? Ano po yun? Dahil yung hinahatulan mo, hindi iba sa iyo. Kapatid mo yan. Whether or not mananampalataya yan, whether or not kamag-anak mo yan, kapatid mo pa rin yan. At wala kang karapatang husgahan yan. Wala kang karapatang hatulan yan. Kaya nga po, kumaunawaan lang natin na ang bawat isa sa atin na magkakapatid, may iwasan po natin yung pamumuna.
Maiwasan po natin yung paghusga. Kasi, pag siniraan mo yung kapatid mo, kaninong kasiraan mo yun? Sa kanya lang? Di ba kasama ka kapatid mo yan? Kaya po sabi ng Panginoon, love one another as brothers and sisters. Bagamat, of course, sa mga panahon ngayon, meron po nagkakagalit na magkakapatid, nagsisiraan na magkakapatid, pero ang prinsipyo ng Panginoon, hindi dapat mangyari sa isang pamilya, lalo na sa magkakapatid, ang ganitong bagay. At sa halip, ano ang dapat pinapakita sa isa't isa? Pag-ibig. Pagmamahalan. We should not judge others. Why? Because it's unloving. Hindi ito makakristyano. Sabi nga ng Panginoon, magmahalan kayo. Yun ang magpapakita na kayo mga alagad ko. They will know that we are Christians by our love. Kaya iba, ang hirap magpatotoo. Kasi nga po hindi ipinamumuhay ang pag-ibig ng Diyos. Kung maunawaan lang natin yung simpleng katotohanan na ang hinahanap at ng tinitingnan ng tao kung paano natin ipamuhay ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi po tayo magsalita, lalapit po sila sa Panginoon. Bakit? Dahil makikita nila sa buhay ng mga mananampalataya. Number 2, bakit hindi tayo dapat maging mapanghusga? Number 1, dahil hindi ito makakristyano, hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. At number 2, hindi ito makatarungan. Sino po sa atin dito ang gusto na lagi tayo naaaragabyado? O gusto na naaaragabyado, hindi lang lagi, naaaragabyado. Di ba ayaw natin? Gusto natin laging patas? Di ba? Minsan naaaragabyado na tayo, galit na tayo eh. Nasigitan na tayo sa pila, nagalit na tayo. Di mo ba? Ayaw ni naman ang naaaragabyado. Sabi nga po dito, ni Theodore Roosevelt, everyone loves justice in the affairs of others. Ayaw natin ng injustice. Gusto natin patas palagi, lalo na kapag may kinalaman sa atin. Di bali na yung iba, bawasan mo yung kanila, pero sa akin huwag mong bawasan. Di bali na singitan mo sila, pero huwag mo akong sisingitan, lagot ka sa akin. Ayaw natin na hindi makitarungan. Pero bakit ginagawa natin ito sa iba? Di po ba? When we judge people, doon pa lang, di na tayo nagiging makatarungan. Tingnan po sabi ng salita ng Panginoon sa binasa natin kanina. Verse 12 ng Santiago 4, ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihan magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino kayo? Sino ka upang humatol? Sino tayo? Ang Diyos lang ang may karapatang humatol. Kaya kapag humatol tayo, unjust. Bakit po? Bakit ba hindi makatarungan kapag tayo ang humahatol? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, hinahatulan natin ang iba ng hindi patas. Tingnan po sabi ng Matthew chapter 7, verse 51. Hinahatulan ba natin ang kautusan ng isang tao? Malibang si atin munang dinggin at alamin kung anong kanyang ginawa? Ito po yung patas na paghatol. Kailangan dinggin muna at alamin muna kung anong ginawa. Sa batas, meron po tayong tinatawag na innocent until, pero tayo, guilty until proven innocent. Di po ba ganun tayo humatol? Tinatulan mo na kagad ako guilty yan. Ako ganyan yan. Ako ganyan. Hindi mo pa kaya alam ang istorya. Hindi mo pa kaya narinig ko ano totoong nangyari. Hinusgahan mo na kagad. Tinatulan mo na. Binitay mo na. Pero sabi po ng Biblia, ang Diyos lang ang may karapatang humatol. Bakit? Dahil kapag hahatol nga tayo, unfair. Unfair tayong humatol. Unjust. Hindi patas. Bias. Laging mapapor sa atin kapag tayo humatol. Amen po ba? Kaya hindi tayo karapat dapat humatol dahil hindi tayo makatarong ng humatol. Tandaan po natin, bakit tayo hindi dapat humatol at dapat maging mapagmahal po tayo? Number 1, dahil lahat tayo magsusulit sa harapan ng Diyos. Ano po sabi ng Biblia? Ang bawat isa ay mananagot sa Diyos. Romans chapter 14, verse 12 and 13. Kaya, pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginagawa. Huwag natin hatulan ng isa't isa. Ulit na naman, don't judge one another. Huwag din yung tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Mga ngaral, 12, 14. Lahat ng gawin natin, hayag man or lihim. Mabuti man or masama. Ayan na daw po. Ipagsusulit natin sa Panginoon. Huwag mong subukang humatol. Dahil later on, ikaw ang hahatulan. Kaya maging maingat tayo. Ano man ang ating ginawa, ipagsusulit natin ito sa Panginoon. Sabi po,
ni Lionel Kendrick. Ang sabi niya po, we are accountable for our actions as we exercise our moral agency. Ito yung pinakamaganda. If only we understand this principle that makes righteous choices. Yung tamang pagpili. Kung nauunawaan lang natin ang kahalagahan ng tamang pagpili ng mga ginagawa natin, sinasabi natin, pinamumuhay natin. Sabi po niya, our lives will be blessed. Kung naunawaan lang natin yung tamang pagpili, pagsasalita, pagsasabuhay, pinagpala ng lubos at pagpapalain ng lubos ng ating mga buhay. Kaya lang alam ko, dyan tayo sumasala eh. Dahil madalas, mali ang pagpili na ginagawa po natin. Ngayon, itong prinsipyo ng marami. Ano naman kung husgahan ko siya, buhay ko naman to. Di ba ba? Naman kung anong gawin ko sa buhay ko na to, wala namang pakialam. Kasi ang sabi kanina, sino daw po ang mananagot? Sino daw makaharap sa Diyos? Tayo, kanya-kanya tayo, di ba? Kaya ang prinsipyo ng iba, naman, ako naman nangaharap sa Panginoon eh. Hindi kung husgahan ko siya, ako naman ang mananagot. Walang pakialaman. Ganun po ba prinsipyo niyo? Di ba? May magandang prinsipyo? Buhay ko naman to. Hindi ako harap sa Panginoon. Huwag niyo akong pakialaman. Huwag niyo akong papansinin. Kung gusto ko manghatol, gusto ko manghatol. Ako naman mananagot sa Panginoon eh. Pero nakalimutan natin ang pangalawang katotohanan. Hindi lang tayo basta haharap sa Panginoon at mananagot sa ginagawa natin. Itong pangalawang katotohanan, ikaw ay hahatulan ayon sa paghatol mo sa iba. Ito ang prinsipyo ng Diyos. Paano niya tayo hatulan? Depende kung paano tayo humatol sa iba. Kung ang prinsipyo mo, ay buhay ko naman to eh. Ako na, bahala na ako sa buhay ko. Hindi ko ang pinakawawang tao sa lahat ng nilalang. Bakit? Dahil base sa ginawa mo, ang paghatol na gagawin sa iyo ng Panginoon. So, ipagwawalang bahala mo, yung paalala ng Panginoon na huwag kang humatol, dahil ikaw naman ang mananagot, hindi ko ang pinakakawawang tao. Dahil karumal-dumal at nakakalungkot ang mangyayari sa buhay mo pagharap mo sa Panginoon. Dahil hahatulan ka ng Panginoon base sa ginawa mo na paghatol sa iba. Tignan po ang salita ng Panginoon. Matthew chapter 7, verse 1 and 2. Huwag kayong humatol. Yun pala, yun eh. Huwag na kayong humatol. Bakit? Kasi pag humatol tayo, sabi niya, nang hindi kayo hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. Ano daw po ang sukatan ng paghatol? Kung paano tayo humatol sa iba. Susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo. So kung prinsipyo mo, walang pakialaman, kahit anong gawin ko, okay lang, kawawa ka. Dahil base dyan, yung paghatol na gagawin sa'yo ng Panginoon. Kaya nga ang warning pa lang niya, huwag na kayong humatol. Huwag nyo nang subukan. So kung huwag tayong humatol, kung ang paalala ng Panginoon ay huwag tayong humatol, upang hindi tayo hatulan, dapat meron tayong gawin. Tama po ba? Kasi kung wala tayong ibang gagawin, babalik at babalik tayo saan? Sa paghatol. Kasi yun ang nature ng tao eh. Makasalanan eh. Ang humatol eh. So kung wala kang ibang gagawin para palitan yung nakaugalian natin ng panghusga, panghatol, pangmamaliit, at pagsasabi ng hindi tama sa iba, wala kang ibang mapupuntahan, bumalik pabalik. Kaya nga, balik tayo sa simula. Kung gusto mong maiwasan na hatulan ng iba, anong dapat mong gawin? Mahalin mo sila. Unahin mo ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba sabi? If you judge people, you have no time to love them. Pero kung babalik natin, if you love people, ano daw po? You have no time to judge them. Dapat yun daw po makita sa mga mananampalataya. Dapat yun daw po makita sa mga alagad ng Diyos. Sa mga tagasunod ng Diyos. Ni Jesus, pag-ibig. Pag-ibig. Kasi kung puro pag-ibig at laging pag-ibig ang laman ng bibig at ang isip natin, hindi makakapasok yung paghusga. Hindi makakapasok kung ano pa masakit na bagay, masakit na pananalita. Bakit po? Dahil ang mangingibabaw ang pag-ibig. At ano sabi ng Panginoon? Kung kayo'y nagmamahalan, kayo'y nag-iibigan, makikilala ng lahat na tayo mga alagad ng Panginoon. Kung bibigyan po tayo ng pagkakataon na marinig kung ano yung sinasabi ng mga taong lagi nating kasama, paano tayo i-describe ng mga taong ito? Or kung sa komunidad, ay tatanungin bilang mga mananampalataya, bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga Kristiyano, anong karakter ang kasabi nila na magdi-describe mo sa atin? Mga kapatid, ang pamanhik ng Panginoon sa atin, nawa ang makita ng mundong ito ay ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, makikilala ng lahat na tayo'y kanyang mga tagasunod. Nawa po sa paglabas natin ng lugar na ito, sa pagbalik natin sa ordinaryo nating buhay, sa pang-araw-araw na mga ginagawa po natin,
Nawa makita ng mga tao na nakapaligid sa atin. Sa ating sinasabi, sa ating ginagawa, ang pag-ibig ng Diyos na naranasan ko natin. Ang pagtanggap ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos. Bago pa tayo humatol, bago pa tayo pumusga, o makapagsalita ng ano pa mga bagay na hindi maganda. Nawa, manguna muna ang pag-ibig sa ating mga buhay. Dahil sa pag-ibig na ito, we will build relationships sa mga taong nakapaligid ko sa atin. Tapat ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay dakila, at sa sandaling hayaan po natin na maghari ang Diyos at ang kanyang pag-ibig ang siyang kumilos. Tapat ang pangako ng Panginoon. Na mararanasan po natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at maipaparanas at maipapadama natin ito sa mga taong nakasalamuha po natin. Pwede po ba tayo lahat tumayo? At patuloy na nakilain at sariwain po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Maaaring ang iba po sa atin ay nagnanais na talagang pag-ibig ang maipamuhay po natin. Pinakamainam po, ay patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. At hayaan natin ang kanyang dakilang pag-ibig ang kumilos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hayaan natin ang banal na Espiritu at ang pag-ibig ng Diyos ang maranasan po natin upang sa bawat galaw, bawat araw, ay makita po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tayo pong natin yung buko. Tagpuin natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig na ipinaranas mo po sa bawat isa sa amin. Ama, lumalapit po kami sa inyong banal na harapan. Humihingi ng tulong, patnubay, Panginoon, sa inyo. Naamin po namin, Panginoon, sa mundong ito, na aming kinabibilangan, tila ba ang hirap, Panginoon, magmahal, ang hirap tanggapin ng pagkakamali at kahinaan ng bawat isa. Pero salamat po, dahil pinaalala mo sa amin, sa tulong mo, sa pag-ibig mo, magagawa ko namin ito. Dahil kami man ay tinanggap mo, Panginoon, sa kabila ng aming mga kahinaan. Kami man ay tinanggap mo sa kabila ng mga pagkukulang po namin. Kaya dalangin po namin, ang pag-ibig na naranasan namin ay maipamuhay din po namin, Panginoon. At maiparanas namin sa mga taong nakapaligid sa amin. Dahil sabi nga po sa inyong mga salita, sa pamamagitan nito ng pag-iibigan ay makikilala ng lahat na kami ay mga tagasunod mo, mga alagad mo. Mangyari nawa po ito, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak, sa bawat isa sa amin. Salamat po.